Ito ay ang aerial view ng headquarters ng Murem Alliance. Sa labas ay nagsimulang bumuhos ang nyebe. Sa loob ng main hall ay nakaupo si Alliance Leader Tian Hejan, sa magkabilang gilid ay nakatayo si Advisor Gal at Escort Warrior Beck. Ganito ang naging reaksyon ni Advisor Gal nang mapansin ang pagbuhos ng nyebe, maging ang atensyon ni Alliance Leader Hejan ay natuon din sa labas. Bekpiulahad ni Advisor Gal, tiyak na ito raw ay magugustuhan ng anak nito. Oo, tugon naman ni Escort Warrior Beck, malamang na iyon ay tumatalon na sa tuwa ngayon. Biglang nagsalita si Alliance Leader Hejan, inilahad kay Escort Warrior Beck na ang anak nito ay magtatatlong taong gulang na sa taong ito, tama raw ba? Kapansin-pansin ang tinging ibinigay ng dalawa patungo sa kanya. Sir, tugon ni Escort Warrior Beck, iyon daw ay mag-aanim na taong gulang na. Nabigla si Alliance Leader Hejan sa kanyang narinig, na patanong kung talaga bang ganoon kahabang panahon na ang lumipas, ni hindi niya raw namalayan. Sir, sabat ni Advisor Gal, ito raw ay nagtanong na ng kaparehong tanong ilang araw na ang nakararaan, isang bagay namang ipinagtaka ni Alliance Leader Hejan. How odd, sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay madalas nang mangyari, kailan lang napatanong kung ano ang problema, ano itong nangyayari sa kanya. Well, kahit na ano paman, sa tingin niya raw kailangan niyang bilhan ng ilang damit ang anak ni Bekpio. Si Bekpio ay isang subordinate na ilang dekada nang nasa kanyang tabi. Well, anyway, patungkol sa anak ni Bekpio, yun ba ay lalaki o babae, ni hindi niya na maalala ang kasarian. Sir, tawag ni Advisor Gal, nagtanong kung ito ba ay ayos lang. Sumagot ang Alliance Leader na siya ay ayos lang naman, sadyang mukhang talagang siya ay tumatanda na. Hindi sir, tutol ni Advisor Gal, ito raw ay healthy pa rin. Sa kanyang isip ay idinugtong ni Alliance Leader Hejan na maraming taon na ang lumipas, mahigit sa 40 taon na ang panahong ginugol niya sa pag-maintain sa kanyang posisyon bilang pinakamalakas sa mundo. Sa puntong ito ay tinanong ng Alliance Leader si Advisor Gal kung anong uri siya ng tao sa paningin nito. Ang bagay na ito'y nagdulot ng pagtataka sa isip ni Advisor Gal, nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Tumugon si Alliance Leader Hejan na gaya lang ng sinabi niya, gusto niyang marinig ang thoughts nito patungkol sa kung anong uri siya ng tao. Natigilan ang dalawa. Sa sumunod na sandali ay sumagot si Advisor Gal na ito ay ang greatest person ng Jiangho. Sambit ni Alliance Leader Hejan sa kanyang isip, greatest person ng Jiangho. Martial God Tian Hejan ay ang pangalang natanggap niya sa edad na 29, pagkatapos na mapaluhod ang Sword Emperor, Blade Emperor at ang Fist King. Pagkatapos na mabuo ang Murem Alliance, siya ay naging Murem Alliance Leader sa kanyang 30s, at pagkatapos na maging Alliance Leader, siya ay gumugol ng mahabang panahon sa pakikipaglaban sa mga unorthodox na sekta. Binasag niya ang 13 Dark Path Syndicates at dinurog ang successor ng demonic cult, ang Bloodhaven Divine Cult. Sa bandang huli ay na-achieve niya ang long-cherished wish ng Murem Alliance na gawang ma-preserve ang kapayapaan sa Jiangho, subalit sa loob, ay mayroon pa ring mga kalaban. Yung mga nagnanasa sa lubos na kapangyarihan ay nilason ang kanyang pagkain, nagpadala ng mga assassin sa gabi, subalit nagawa niyang makasurvive, tinagpas yung mga nagbalak ng rebelyon. Pagkatapos nun siya ay binansagan ng mga tao ng Jiangho bilang Iron-Blooded Alliance Leader at Alliance Leader of Punishment, dahil sa pag-eliminate ng walang awa sa mga traidor. Nang mayroong diin ay idinugtong ni Advisor Gal na ito ay ang Jiangho Supreme, ang simbolo ng katarungan at martial arts. Ang eksistensya nito ay ang mismong Jiangho. Sir, lahad ni Advisor Gal nang mayroong pag-aalala, ito raw ngayon ay ibang-iba sa karaniwan. Hindi raw ba kaya na ang pakiramdam nito ay hindi maganda? Hindi, tugon ni Hejan, siya raw ay ayos lang, ito ay maaari nang bumalik ngayon. Ikaw rin Bekpio, hindi ba't ilang araw na magmula nung huli itong makauwi? Hindi naman kailangan pa na siya'y samahan nito rito sa araw na ito, kaya ito'y umuwi na lang muna. Well, tugon ni Escort Warrior Beck na iintindihan niya raw. Kasabay ni Advisor Gal ay idinagdag na pakiusap, ito ay magkaroon ng maayos na pahinga. Pagkaalis ng dalawa ay muling nag-contemplate si Hejan. Siya ay ang mismong Jiangho, sambit niya sa kanyang isip. Well, kapag ka na-achieve mo ang ganito kat hindi pagkatapos na maipanganak bilang tao ng Jiangho, talagang ikaw ay wala nang mahihiling. Pagayunpaman siya ay namuhay sa isang buhay marahas. Ang buhay na pinagdaanan niya ay napakalupit. Sa sumunod na sandali ay bigla na lang mayroong kung anong naramdaman si Hejan, nakaramdam ng matinding paninikip ng dibdib, isang biglaan at pangyayaring hindi inaasahan. Mukhang siya ay inatake sa puso, plakda.
Makalipas ang ilan pang mga sandali nang imulat niya ang kanyang mga mata, siya ay nagtaka na patanong kung saan ang lugar na ito. Sa hangin ay maaamoy ang halimuyak ng mga medicinal herbs, malamang na siya ay nasa loob ng isang medical room. Napatanong kung siya ba ay nahimatay. Malamang na siya raw ay mabubulyawan na naman ni Advisor Gal sa hindi pag-alaga sa kanyang sarili. At any rate, para sa pinakamalakas na tao sa mundo ang bigla na lang mahimatay, subalit siya ay mas lalong nagtaka nang mapansing ang kanyang dantian ay naging empty. Ang unang pumasok sa isip niya ay chi-dispersing poison, ngunit ito ay imposible dahil umano'y no way na ang ganitong uri ng lason ay tatalab laban sa kanya. Ang kanyang paningin ay natuon sa mag-asawa o sambit ng babae, so ito ay nagising na kasabay ng paglapit, ay nagtanong kung ito ba ay ayos lang. Sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Hejen kung sino ang mga ito. Sa parehong sandali napansin ang pagbabago ng kanyang boses. Napatanong kung ano ang nangyayari. Sambit ng ginang, ito raw ba ay seryoso talagang? Ito ay nagtatanong kung sino siya. Oo, ganoon nga, tugon ni Hejen. Sa hilaw ng ngiti ng ginang ay mapapansin ang pag-bulge ng mga ugat. Sa sumunod na sandali, ay isang malutong na sampal ang kumonekta sa pisngi ni Hejen. Isang bagay naman ay kinaalarma ng manong na nasa likod. Sumigaw ang ginang na kahit ito pa'y magmakaawa sa paghingi ng kapatawaran sa kanila ay hindi sapat. Ngunit ano ang sinabi nito? Sino siya kung ganun? Sige, sabihin daw nito sa kanya. Ang isang taong gumugol ng isang buong gabi sa pag-aalala para sa kapakanan nito ni hindi man lang nakatulog ng kahit na kaunti. Unfilial brat, hiyaw ng ginang. Lumalabas na ang ginang na ito pala ay walang iba kundi ang kanyang ina, o mas akmang sabihin kanyang ina sa mundong ito. Siya ay pinigilan ng ama pakiusap. Ito raw ay magpigil dahil mukhang ito ay hindi pa bumabalik sa kanyang senses, pagkatapos na mawalan ng malay. Ang eksenang ito ay dumagdag lang sa nauna ng pagtataka ni Hejen. Sumigaw ang ginang na mas mainam kung ito'y namatay na lang, you ungrateful brat. Kasabay ng buntong hininga ay napatanong si Hejen sa kanyang isip kung ito ba ay panaginip. Well, malamang na oo, dahil kung hindi sa kanyang pagbaling ay nabigla nang makita ang sariling refleksyon sa salamin. Ano, hindi makapaniwalang sambit niya, ito ay siya. Sabi na nga ba, ito ay isa lamang panaginip. Ngunit still, bakit ang panaginip na ito ay napaka-vivid at ang kanyang batok ay sumasakit pa rin? Sa muli siya ay nawalan ng malay, ang hiyaw ng ginang ay umalangaw-ngaw. Pagsapit ng hapon ay muling nagising si Hejen at nang igala ang paningin, ay napansing siya'y nasa parehong silid pa rin. Sa kanyang isip ay inilahad na ang akala niya siya'y magigising bilang alliance leader, subalit lumalabas na mukhang ito pala ay hindi panaginip dahil kahit nagaano pa siya kalalim na mahulog sa isang panaginip, no way na hindi niya matukoy ang kaibahan ng panaginip sa realidad. Ngunit still siya ay wala pa ring nararamdamang signs na siya ay nahulog sa state ng chi deviation. How on earth? Papaano nangyari ang ganito ka-strange na bagay? Siya ay naka-experience na ng ilang uri ng hindi kapani-paniwalang mga bagay sa kasagsagan ng 70 taon ng kanyang buhay, subalit ang reincarnation at what's more, sa kanyang utak, ay naririto pa rin ang lahat ng kanyang alaala bilang alliance leader na si Tian Hejen. Shame on you, sambit ng isang physician. Siya raw ay nadismaya ng husto rito kagabi. Tumugon si Hejen na siya'y walang anumang maalala. Honestly, dugtong niya sa kanyang isip, siya ay walang anumang alam patungkol sa buhay ng binatang ito, kaya hindi maling sabihin, siya ay walang anumang maalala. Tugon ng matanda, wala itong naaalala, so lumalabas daw pala na ito pa rin ay ang parehong irresponsibleng tao. Ano, patanong na sambit ni Hejen sa kanyang isip. Irresponsibleng tao? Nung siya pa ay ang alliance leader, siya ay malinaw sa kanyang mga rewards at punishments kapag ka nahaharap sa suliranin ay hindi niya sinisisi ang sitwasyon, hindi umaasa sa kanyang loyal na mga subordinate at palaging inaako ang responsibilidad ng kanyang tungkulin. Ngunit ngayon ang siya'y tawagin nitong irresponsable. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay huminto ang matanda, lumingon, inilahad na ito ay ang kahihiyan ng pamilyang ito. Ganito ang naging reaksyon ni Hejen sa kanyang narinig. Pagkalabas, ay isinarado ng matanda ang pinto. What on earth, sambit niya sa kanyang isip, what on earth ang ginawa ng binatang ito upang makatanggap ng ganitong uri ng treatment? Pagkatapos pa lang na magkamalay at may buka ang mga mata, ito raw ay nakakapagod. Ang pinto ay muling nagbukas at sa pagkakataong ito, isang binata naman ang pumasok. O sambit ng binata kasabay ng pag-upo. Ano ang sinabi niya? Hindi raw ba't sinabi niya nang ito ay hindi mananalo kahit na sa isang babae? What's more, ang compulsive nitong pag-inom? Nagtanong si Hejen kung sino ito.
Ganito ang naging reaksyon ng binata sa kanyang narinig. Inilahad na narinig niya na ang patungkol dito umano'y sinasabing, na ito ay umaasta na para bang ito ay nawalan ng alaala. Ang ito raw ay makita niya sa ganitong estado ang tingin niya ito ay walang anumang pinagbago, punong-puno pa rin ng mga tricks umano'y kung nabasa niya lang ng mas maigi ang sitwasyon nung sandaling iyon. Well, iyon daw ay baliwala. Ito ay inosente. At any rate, pakiusap young master, kunin nito ang pagkakataong ito upang mag-practice at magsumikap sa martial arts dahil hindi raw ba't kalabisan naman, na ito'y ganon-ganunin lang ng isang hamak na babae. Sinabi lang ni Hejan na ito'y tatanungin niya sa huling pagkakataon sino ito. Fine, tugon ng binata, siya raw ay si Guangtu. Diin niya pa ito raw ay hindi na masaya, kaya pakiusap ito ay tumigil na sa pagpapanggap na ito'y nawala ng alaala. Nagtanong si Guangtu kung bakit ba kasi ito umaasta ng ganito. Tumugon lang si Hejan, na talagang siya'y walang anumang maalala. Sinabi ni Guangtu na hindi na nito kailangang magpanggap pa sa harap niya, subalit, sumagot si Hejan na siya ay seryoso. Sambit ni Guangtu nang may pagtataka, talaga ba? Oo, tugon ni Hejan. Nagtanong si Guangtu kung naaalala pa ba nito yung hiniram nitong pera sa kanya noon. Hindi, tugon ni Hejan. Bakit, magkano ba iyon? Sumagot si Guangtu na 2 taels. Talaga ba? Lahad ni Hejan sabay kap-kap sa kanyang bulsa. Nagtataka kung siya ba ay mayroong pera. Nang mayroong mahagilap, ay agad na ibinigay kay Guangtu. Unbelievable, sambit naman ng binata. So talaga raw pala, na ito ay nawala ng alaala. Nagtanong si Hejan kung bakit ito'y bigla na lang naniwala sa kanya ngayon. Tumugon si Guangtu na iyon ay dahil sa ito ay ang tipo ng taong hindi nagbabayad ng utang. Sa kanyang isip, ay napatanong si Hejan kung ni sino ba kasi ang taong ito. Nagtanong siya kung papaanong nangyaring ganito ang trato ng mga tao sa kanya. Nagtanong si Guangtu kung saan ba siya dapat na magsimula. Sambit ni Hejan sa kanyang isip, lumalabas na mukhang ang may-ari ng katawang ito ay mayroon ng nagawang napakaraming maling bagay. Tumugon kay Guangtu na ito ay magsimula sa pinaka-recent, bakit siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Guangtu na ito ay tumungo upang makita si Lady Song at na-reject din. Ito ay nagsimulang magbitaw ng mga bastos na salita, dahilan upang ito ay mabugbog nun. Dahil dun ito ay nagalit, nagpakalunod sa alak, then nahulog sa pond. Nagtanong si Hejan kung sino ang Lady Song na ito. Tugon ni Guangtu, talaga raw ba, na maging iyon ay hindi nito maalala. Oo, tugon ni Hejan, dahilan upang magsimulang magpaliwanag si Guangtu. Inilahad na si Lady Song o Song Hualin, ay ang successor ng Song family. Iyon ay ang pinakamagandang babae ng Shandong, parehong matalino't malakas, ngunit although masasabing iyon ay perfect, iyon ay mayroong isang fatal flaw. Nagtanong si Hejan kung ano iyon. Si Guangtu ay tumugon, na iyon ay ang ito ay ang siyang fiancé nun. Sambit ni Hejan, so iyon ay ang fatal flaw nun, iyon ay ang kahinaan nun. Oo, tugon ni Guangtu, iyon ay napakamalas sa asawa. Ang fatal weakness nun ay lumitaw lang, nang magkaroon ng arranged marriage sa pagitan ng mga ito. Si Guangtu ay tinitigan ni Hejan ng mariin. Nagtanong kung ito ba'y madalas niyang pinaglalapatan ng kamay. Ay hindi, tugon ni Guangtu, umano'y bakit nito itinatanong ang bagay na ito. Sinabi ni Hejan na iyon ay dahil sa ngayon sa kung anong strange na dahilan nangangati ang kanyang kamao. Habang pinakikinggan ito sa kung anong rason, gusto niya itong sapakin. Hilaw na tawa ni Guangtu, young master, ang relasyon sa pagitan nila ay mas matibay pa kumpara doon sa relasyon nito sa fiancé nito. Nagtanong si Hejan kung talaga ba, yung sinabi ng matanda kaninang siya ay kahihiyan ng pamilya ay bigla niyang naalala. Nagtanong siya kung paano naman ba ang insidente bago yun. Tumugon si Guangtu na ito ay nawala ng maraming pera dahil sa sugal, at sa courtesan na kinahumalingan nito. Pag-inom, pakikipag-away, paglalayas. Habang nagsasabing ayaw na mag-practice ng martial arts, palaging lumilikha ng gulo, tama na sabat ni Hejan. Sa kanyang isip ay inilahad na ang pagiging ganoong uri ng bastard ng batang ito, ngunit makatanggap lang ng ganoong sampal mula sa kanyang ina umano'y kung siya iyon ito'y binugbog niya na hanggang sa maghingalo. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang original owner ng katawang kanyang inuukupa. Guangtu, sa tingin nito anong uri raw ba siya ng tao. Si Guangtu ay nagtanong ng may pag-aalangan, maaari raw ba siyang maging honest.
Siyempre naman tugon ni Heijun sabihin nito sa kanya, ito na ang pagkakataon nito. Well lahad ni Guangzhou kasabay ng buntong hininga, ito raw ay isang basura. Sambit ni Heijun sa kanyang isip isang basura, naalala yung sinabi ni Advisor Gal na siya ay ang mismong Jiang Ho. Well kung ganun lumalabas, na talagang siya ay namatay at muling nabuhay. Ang pangalan ng binata kung saan siya na-reincarnate ay Bai Lidan, ang young master ng Bai Swordsman family ng Shandong. Hindi lang ang interpersonal relationships nito maging ang martial arts skills nito ay napakalala rin at although ito ay isang 20 taong gulang na descendant ng isang swordsman family ang experience lang na mayroon sa chi center nito, ay nasa 5 taon. Sa ngayon ang may silbing bagay lang na mayroon siya ay isang servant na nagsisilbi na sa kanya magmula pa pagkabata at ito, ay ang pakyalamero na ito na nagngangalang Guangzhou.